Praise God, purihin po ang Panginoon. Muli, ito po si Pastor Ron Yepes na bumabati po sa inyong lahat na sa ating po mga subscribers, sa ating po mga taga-subaybay sa ating pong programa dito po sa ating YouTube channel. At isang malaking kagalakan po na muli na tayo po ay makapaglingkod, makapagbahagi ng salita ng Diyos. Okay? Bago po tayo magsimula, tayo muna po ay manalangin sa oras na ito. Let us pray. Lord, maraming salamat sa oras na ito. Muli po ay narito po ang inyong lingkod, nagpapakumbaba at naniniluhod. At gamitin niyo po muli ang inyong lingkod upang patuloy po, Lord, na makapagpahayag ng inyong salita. Dalayan ko po na patuloy niyo pong pangunahan, gabayan o God, bigyan ng wisdom and knowledge at patuloy po maging daluyan ng pagpapala, daluyan po, Lord, Panginoon, ng salita ng katotohanan, kaligtasan, katotohanan, o God, ang programang ito sa pamamagitan po ng inyong mga salita at ng inyong lingkod. Salamat po, Lord. Ito po ang aking dalangin, Father God. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. Sige po, sa oras na ito ay muli po sama-sama po tayong mag-aral at makinig ng salita ng Diyos at tayo po ay magpasimula na. Okay, ang aking pong ituturo ngayong pong oras na ito ay may pamagat po na the importance of faith, ang kahalagahan ng pananalig o ng pananampalataya sa Diyos. Alam niyo po, napakahalaga po ng magkaroon ng pananampalataya at pananalig ang bawat isang tao sapagkat kapag ang tao po'y hindi nagkaroon ng tamang pananalig sa Diyos ay kailanman ay hindi siya kalulugdan ng Diyos sapagkat kalulugdan lamang tayo ng Diyos kapag tayo po'y nagpasimula na magkaroon ng tamang pananampalataya. At ang tama pong pananampalataya ay magsisimula po sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos patungkol kay Kristo kung may nangangaral patungkol kay Kristo. Kaya po, ang programa pong ito ng Pastor Ron Yepes sa YouTube channel po ay wala pong ibang itinataas na relihiyon, kundi ang ating pong Panginoong Jesucristo lamang ang buktong na anak ng Diyos. Okay? Sabi nga po ng Hebrew chapter 11 verse 2, at kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Okay, makikita po natin na noong unang panahon pa lang, ang Diyos ay nalugod. Unang-una kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, kay David, sa mga propeta. Noong unang panahon pa lang. Bakit po? Dahil sila po ay nakitaan ng Diyos ng pananalig sa Kanya. Kaya po, hanggang sa ating kapanahunan, ang Diyos po ay nalulugod. Napiplis po natin ang Diyos kapag tayo po'y nagkakaroon ng pananampalataya sa Panginoon Diyos. This is the importance of faith. And then, in the book of Hebrew chapter 11 verse 5, dahil sa pananalig sa Diyos, hindi namatay si Enoch, kundi inilipat sa kabilang buhay. Hindi na siya nakita sapagkat inilipat na nga siya ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod sa Diyos bago inilipat. So makikita po natin nakaranas si Enoch, hindi siya namatay ng literal, physical. Dahil sobrang nalugod sa kanya ang Diyos. Sobrang natuwa ang Diyos sa kanya. Kaya inilipat siya sa kabilang buhay. Sapagkat kaya ito ginawa ng Diyos na hindi hinayaang mamatay ng Diyos si Enoch na kanyang lingkod, na kanyang propeta, sapagkat sobrang na-please ni Enoch ang Diyos dahil sa kanyang kakaibang pananampalataya. Kaya po makikita po natin, gaya ng ating topic, the importance of faith, ang kahalagahan ng tamang pananampalataya. Praise God. Okay, what is faith? Ano nga ba yung pananampalataya? Ano nga ba itong tamang pananampalataya na ating pinag-aaralan? Yung kahalagahan ng pananampalataya o ano ba yung ating pinag-aaralan na ito na about faith? Ano po ang sabi ng Hebrew chapter 11 verse 1?
Tayo may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. So, makikita po natin, faith is to believe, to trust God, na yung mga bagay na hindi pa nangyayari, pinaniniwalaan na natin. Hindi pa nagaganap, pinaniniwalaan na natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Diyos. At naniniwala tayo sa mga bagay na hindi pa nakikita, pero nabivisualize na natin. Ito yung ibig sabihin at kahulugan ng pananampalataya na nagmumula sa ating Panginoon. Naniniwala sa mga bagay na inaasahan natin. Naniniwala sa mga bagay na hindi pa nakikita. This is the true meaning of faith. Kaya po, napakahalaga talaga ng pananampalataya. Praise God. Hallelujah. And then, the main focus of Satan is to destroy our faith and our identity with God. Ito po yung pinaka-main focus ni Satan, na wasakin ang pananampalataya ng bawat isang tao at yung ating identity bilang tayo anak ng Diyos. Ito'y tanggalin niya, wasakin niya sa pamamagitan ng kanyang mga kaparaanan. Pero ang tunay na taong may pananampalataya, kailanman ay hindi kayang mawasak ang pananampalataya ni Satan. Sapagkat habang ang isang tao'y dumadaan sa matitinding pagsupok, sitwasyon ng buhay, lalong magtitiwala, lalong mananampalataya, lalong kakapit ang tao na may tamang pananampalataya sa Diyos. Kaya at the end of the day, lalo na hindi makagagawa ang diablo si Satanas sa buhay ng isang tao, mayroong tunay na pananampalataya. In the book of Luke, chapter 22, verse 31 to 32. Simon, Simon, makinig ka. Ito ang sabi ng Panginoong Jesus kay Simon Pedro. Hiniling ni Satanas na ipahintulot naman sa kanya na kayong lahat ay subuki. Satanas nag-request sa Diyos na yung mga mananampalataya, yung mga lingkod ng Diyos ay itest, subuki ni Satanas. At ang Diyos naman, sige, gawin mo. Yan ang ibig. Kaya, that time, ang mga unang mga alagad ay dumaan sa matitinding pagsubok. At ang gumawa nun, walang iba kundi si Satanas dahil pinahintulutan ng Diyos. And then, verse 32, subalit idinanalangin ko na huwag lubusang mawala ang inyong pananampalataya. Ang isa sa first prayer request ng ating Panginoon sa kanyang Ama ay huwag mawala, huwag mag-collapse, huwag mag-breakdown ang bawat pananampalataya ng bawat unang mga alagad at lingkod ng ating Panginoon. Kahit ano yung nararanasan, kahit ano yung pinagdadaanan, huwag na huwag bibigay ang pananalig ng bawat isang lingkod ng Diyos. At kapag nagbalik loob ka na, patagin mo ang iyong mga kapatid. Ito yung sinabi ng ating Panginoon kay Peter. Ikaw, Peter, sa tindi ng mga pagsubok, sa tindi ng gawa ng diablo, darating ang panahon itatatwa mo ako. 3 beses mo akong itatatuwa. Pero sabi ng Panginoon, pero pag nakabalik loob ka na, nagbalik loob ka na sa akin, palakasin mo ang bawat isang mananampalataya. Ito yung kabilin-bilinan ng ating Panginoon kay Peter. Sapagkat alam na alam ng ating Panginoon Jesus na manlulupaypay, manghihina ang maraming mananampalataya, ang maraming taong nakakilala sa Panginoon. Pero
kailangan merong gagamitin ng Diyos na motivator upang i-encourage, upang i-inspire, upang pag-apuyin muli ang pananalig ng bawat isang nanghihina at nanlulupaypay. At isa nga sa gusto niyang gamitin ni walang iba kundi si Apostol Pedro. Praise God! Sa ating kapanahonan, mga kapatid, napakahalaga na magamit din tayo ng Diyos. Sa bawat isang nanlulupaypay, nanghihina, tayo ay maging instrument ng Diyos na daluyan ng kaaliwan, kalakasan, kapanatagan, apoy at pananalig ng tapat na pagsunod sa Diyos. Ikaw at ako ay dapat magamit ng Diyos sa tamang panahon. Okay? First point is, faith is the only way to please God. Walang ibang paraan para ang Diyos ay bigyan ng kasiyahan natin. Walang ibang tamang way para ang Diyos ay mapasaya natin. Maliban sa magkaroon tayo ng tunay na pananalig, pananampalataya sa Diyos. The moment na ang Diyos ay nakakita ng mga taong tunay na nananalig sa Kanya, dito natin siya napibless. Dito natin siya napapaligaya, napapasaya, napapangiti. Kapag tayo ay hindi bumibitaw sa ating pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. In the book of Hebrews chapter 11 verse 6, and without faith, it is impossible to please God. Yes, kapag walang pananampalataya, napaka-imposible na ang Panginoon ay mabigyan natin ng kasiyahan, kaluguran. But the moment na nagkaroon tayo ng tamang relasyon, tamang pananampalataya, sobra-sobra tayo talaga nananalig sa ating Panginoon Diyos. Dito natin siya nabibigyan ng kasiyahan ang ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Sapagkat ang bawat isang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwala na may Diyos. At siya ang magbibigay ng gantimpala sa bawat isang humahanap sa Diyos. Praise God! Purihin ang Panginoon. Kaya napakahalaga po, mga mahal kong taga-subaybay, mga mahal kong kapatid, ang patuloy na tayo po ay magkaroon ng tinatawag na genuine faith. Totoong pananalig sa Panginoon. Sapagkat kahit kailan hindi natin mabibigyan ng kasiyahan ang Diyos kapag tayo walang tunay na pananampalataya. Napakahalaga po ng ating pananampalataya sa harapan ng Diyos. Sapagkat sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Diyos, dito natin siya nabibigyan ng kasiyahan, kagalakan, sapagkat nakikita niya ang kanyang pinaka-the best na nilikha, walang iba kundi ang tao, ay natutong manalig manampalataya sa Kanya. And then second point is, faith is the assurance of our salvation. Ang pananampalataya ay ang kasiguruhan ng kaligtasan. Kung gusto natin matiyak na tayo magkaroon ng assurance of salvation, kailangan meron ang tinatawag na genuine faith. Tunay na pananampalataya sa Diyos. Anong sabi ng Bible? Sa Philippians chapter 2 verse 8 to 9. For it is by grace you have been saved, through faith, and it is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Makikita natin, dahil sa kagandahang loob ng Diyos. It is by grace you have been saved. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, naligtas ka, naligtas ako. Sa pamamagitan ng pananampalataya, kanino? Kay Jesus Christ, the Son of the living God. Ang tunay na kaligtasan
Ang tunay na assurance of salvation ay mararanasan lang natin kapag tayo ay natutong manampalataya. Manalig. Kanino? Sa Panginoong Hesukristo. At ito'y hindi mula sa inyo, sabi po ng Diyos sa kanyang salita. Ito ay regalo ng Diyos. Libre. Hindi dapat paghirapan. Hindi dapat bayaran. Kaya nga free gift Free gift of God. Libreng regalo ng Diyos na may kasamang pagmamalasakit, pagmamahal. Hallelujah. And then verse 9, not by works so that no one can boast. Ang kaligtasan po ay hindi ito pinagpapagalan, pinagtatrabahuan. Ang kaligtasan po ay biyaya dahil sa agandahang loob ng Diyos. Isinugo niya, hinayaan niyang mamatay sa isang kamatayang walang kaparis ang Panginoong Jesus upang after death of our Lord Jesus Christ and He is resurrected, tayo nagkaroon ng pananampalataya, nanalig at tumanggap sa ating Panginoon Jesus na siya ang tunay na isinugo ng ating Diyos Ama dito sa lupa upang magiging daluyan, landas ng kapangyarihan, pag-ibig, pagpapatawad ng Diyos. Ang kailangan natin talaga ay manampalataya tayo. Praise God. Purihin ang Panginoon sapagkat faith, it is the assurance of salvation. And then next verse is Romans 10 verse 9. But what does it say? The word is near. The word is near you. It is in your mouth and in your heart. That is the word of faith we are proclaiming. Verse 9. That if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Praise God. Kapag ang ating Panginoong Jesus ay ipinahayag natin, naniwala tayo sa Kanya, at siya'y bumangon mula sa mga patay, muli siyang nabuhay, mula sa libingan siya'y bumangon after 3 days. And then, pag muli niyang pagkabuhay, nag-resurrect siya, nangaral siya, gumawa siya muli ng mga himala. At siya ang tunay na kauna-unahang namatay at muling nabuhay. Praise God. Hallelujah. At sa kanyang muling pagkabuhay, meron siyang tinatawag na glorified body. Ito rin yung ibibigay sa atin ng Diyos sa bawat isang mamamatay na nanalig sa Panginoon sa Kristo. Pagkakalooban tayo ng Diyos sa tinatawag na glorified body. Kaya po mga kapatid, faith is the assurance of salvation. Praise God. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Kailangan natin ipahayag, i-confess, i-declare na tayo pinalaya na sa lahat ng uri ng kasalanan. Tayo may buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating pananalig sa Panginoong Hesukristo. It is the power of faith. Hallelujah. The importance of faith. Hallelujah. Praise God. Praise Jesus. And then last point is, faith gives us power to pray. Kung gusto natin talaga makaranas ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pananalangin, ay kailangan talaga natin munang i-mold, i-build yung ating faith para po sa Panginoong Diyos. Sapagkat kapag po tayo patuloy na nagkakaroon ng pananampalataya, bibigyan ng Diyos tayo ng kapangyarihan. Kapangyarihang magpagaling, kapangyarihang maging daluyan ng Kanyang presensya at Espiritu, kapangyarihan na every time na tayo nananalangin, merong binabagong buhay, merong binabagong puso. Hallelujah! Because faith gives us power to pray. Habang nagbababad ka kapatid, habang nagpo-focus ka kapatid sa pakikipag-usap sa ating Panginoon Diyos, dito sa lagi na piplis, dito lagi sa nagbibigay ng power sa pamamagitan ng ating mga ministeryo, mga ginagawa natin, even
sa ating panalangin. May power na sapagkat nakita ng Diyos na tayo tunay na nananalig at nananampalataya sa Kanya. Praise God. Purihin ang Panginoon. And then, according the Word of God in the book of 11, verse 24 ng Mark, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Praise God. Di sinabi ng Diyos, ano man ang ating sasalitain, ano man ang ating sasabihin sa ating mga panalangin, na maniwala ka na ito ay tinanggap mo na at matatanggap mo na. Praise God. Faith is the best and more important. Hallelujah. Kaya manampalataya lang tayo. Maniwala lang tayo sa magagawa ng Diyos sa buhay natin, sa pamilya natin, sa source of income natin. Even kung meron kang sakit na ramdaman, anuman yung ating hilingin sa pamamagitan ng ating panalangin na may pasalamat sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo, i-receive mo na yun, i-claim mo na yun, i-confess mo na yun na tinanggap mo na at ito nga ay matatanggap natin. Praise God. Glory to God. Hallelujah. And then, paano nga ba manalangin? Paano nga ba talaga ang tunay na panalangin? Because prayer gives us power to pray. Meron po ang tamang procedure ng panalangin. In the book of Mark 11, 25 to 26. Kapag kayo mananalangin, patawarin mo ninyo ang nagkasala sa inyo, upang ipatawad din naman sa inyo ng inyong amang nasa langit ang inyong pagkakasala. We need to forgive every time na tayo itutulog sa Diyos. Ito ang utos niya. Kapag kayo mananalangin, patawarin mo na ninyo ang mga taong nagkasala sa inyo. Ngunit kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin naman kayo patawarin ang inyong amang nasa langit. Kapag tayo ay hindi nagpapatawad, hindi rin tayo papatawarin ng ating amang nasa langit. Praise God. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Ang pananampalataya. Ang dulot ng pananampalataya kapangyarihan sa panalangin. Pero kung tayo punong-puno ng galit, inanakit, sama ng loob sa ating mga puso, it is nothing, useless. We need to forgive sa lahat ng mga taong nakagawa ng pangit sa atin at nagawa natin ang pangit. We need to forgive para maranasan natin ang pagsama ng Diyos. Sabi ni Pablo sa kanyang huling pananalita bago pilitin ang kanyang buhay. 2 Timothy chapter 4 verse 6 to 7. Ako'y iaalay mo. Dumating na ang oras ang pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat ko. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Praise God. Hallelujah. Si Pablo, kahit ano yung nangyari sa buhay. Pero sabi ni Pablo, ako'y nanatiling tapat sa pananampalataya. Ngayon, kakamtin ko na ang crown of victory. Praise God. Kaya mga kapatid, napakapalad ng bawat sa atin sapagkat merong talagang direksyon ang buhay natin. Hindi tayo sumusuntok sa luwan. Sapagkat alam natin kung bakit tayo nasa ibabaw ng mundo para gawin ang mga bagay na pinapagawa sa atin ng Diyos. Para ipaglingkod natin sa Diyos ang ating buhay. At makikita natin si Pedro na nasiling tapat sa pananampalataya. Kahit napakatindi ng pinagdaanan sa buhay. Pero still he faithful. He believed his God. Kaya mga kapatid, napakahalaga. Bawat isa sa atin talaga, pusang lumaban sa pagsasahan. Tapusin ang dapat tapusin. At sa huli na tayo ay manalig, manampalataya sa magagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Praise God. Purihin ang Panginoon. I-recap ko lang, the importance of faith is the only way to please God.
Ang pananampalataya lang ang tanging daan para mapangiti natin, mapasaya natin ang Diyos. And then second, faith is the assurance of our salvation. Ang pananampalataya ay katiyakan, kasiguruhan sa ating kaligtasan, buhay na walang hanggan. Habang tayo ay intact, habang tayo nananalig, nananampalataya, patuloy na talaga mararanasan natin ang biyaya, kabutihan ng Panginoon. And then last, faith give us power to pray. Bibigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan sa ating pananalangin. At sa bawat pananalangin natin, may nagaganap, may pinaguluhong utak ang Diyos sa heaven realms sa pamamagitan ng panalangin ng mga tunay na lingkod ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Muli, ito po si Pastor Ron Yepes, mga giliw ko, mga taga-subaybay sa ating YouTube channel. At ako'y nagpapasalamat sapagkat minsan pa ay nagkasama-sama upang patuloy na pag-aralan ng buhay at makapangyarihan salita. See you next video. Maraming salamat sa inyo. God bless you all. Praise God. Praise Jesus.